Good day. I am Luis Francis Pangilinan, your reporter. I'm going to report you Eastern Visayas. Eastern Visayas is beautiful. There are a lot of places to see and activities to do. And so here are the top 10 tourist destinations that you should visit. Inilatag sa malasot lang dagat at ang bayan niyang pinili nasa dulo ng bahaghari, kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sama sisig lang indak, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sama sisig lang indak, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay itinadhana araw-buwan at mga tanan. Ganap na magniningning, kailan ay di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house, put the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come and shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angeline, Now that you have seen the beauty of Eastern Visayas, That features the top 10 tourist destinations. you surely wouldn't want to miss out on this. So go pack your baggage. Book your ticket and see it for yourself. we keep on dancing. That's how we rock it. 7,107 islands of PVC pieces of heaven. Eastern Visayas, way back 2013, alam naman natin na tinamaan sila ng matinding typhoon. At iyon yung Typhoon Yolanda. Di ba, maraming namatay doon, tapos, yun yung
pinaka hindi malilimutan ng mga taga-Tacloban kasi halos wash out lahat. Eastern Visayas have 6 provinces. Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, and Southern Leyte. Eastern Samar have 12 districts, 1 city, 136 municipalities, and 4,390 barangays. At ang mga dialektong ginagamit nila ay Waray, Cebuano, Boholano, Leyte, Samarnon, and Ibacnon. Geography ng Eastern Visayas. Yan. Fast facts about sa first province natin, which is ito yung Biliran. Biliran, capital ng Biliran is Nabal. And yung land area niya is 53,601 hectares. Meron itong 8 municipalities and no city. Ang festivals naman sa Biliran. Ang una natin dyan is Gapnod Festival. Ginaganap ito tuwing September 1. And then next is Ibid Festival. Ginaganap ito tuwing July 25. Taon-taon din yan. And then next is Bagansumbol Festival. Unang Sabado naman ito tuwing October. Biliran has 3 major industries at ito yung mga agriculture, fishing, and handicrafts. Magagaling sila in terms sa paggagawa ng mga handicrafts like yung mga buling basket, ganun. And ito naman yung mga sikat na delicacies sa Biliran. Ang una natin dyan is Labtingaw. Yan, Labtingaw. Labtingaw, ito yung daing na isda sa kanila. Pero sa atin ang tawag ay daing. Sa kanila, Labtingaw. And then, susunod naman natin is Lokon. Ang Lokon, ito ay sugpo sa atin. Pero sa kanila, Lokon ang tawag. And then, yung pangatlo is Special Binangol. Ayan, dyan din yan. Binangol. Gawa ito sa gabi o taro. Binabalot ito sa dahon ng saging. And then yung pang-apat, tinambiran suman. Yan, suman dyan. Tinambiran suman. Ginagamitan ito ng black and white rice. And kagaya ng suman natin, binabalot din ito sa dahon ng saging. This is papaya pickles. Papaya pickles. Papaya pickles. Ito ay atsara. Atsara ang tawag sa atin. And then yung huli, smoked fish or tinapa. Ito naman, smoked fish or tinapa. Ito, kagaya lang ng tinapa sa atin. And syempre, nandito yung mga historical and cultural heritage ng Biliran. Nangunguna na dyan yung St. James Apostle Church. Nasunugan Watchtower Ruins. And then sa natural attractions nila, meron silang Sambawan Island, Bagongbong Falls, and then Higadangan Sandbar and Kinaraha Cascades. Ayan yung mga natin. Ayan yung mga natural attractions sa Biliran. And then meron pa pala silang dalawa pa. Tamales Falls and then Mainit Hot Spring. Yan yung mga natural attractions and cultural heritage sa Biliran. Then next naman tayo sa Eastern Samar. Yung capital ng Eastern Samar is Borongan City. Ang land area ng Eastern Samar is 466,047 hectares. Meron silang 1 city and 22 towns and municipalities. Ang laki ng Eastern Samar, di ba? Ang major industries naman ng Eastern Samar is agriculture and fishing. Punta na tayo sa festivals ng Eastern Samar. Padulong Festival. Ginaganap ito mula September 7 hanggang September 8.
ginagawa ito bilang pagpupugay kay Virgin Mary dahil mula Portugal nakarating ito hanggang Pilipinas. Lechon Festival. Ginaganak ito tuwing September. Ginagawa ang festival ito upang ma-promote ang kanilang delicious lechon at makilala ang kanilang lugar sa ganitong gawain. And then next, punta naman tayo sa kanilang historical and cultural heritage sa Eastern Samar. Meron silang tatlong sigat na cultural and historical heritage. Una na dyan yung Pilgrim Center of St. Anthony de Padua, Tubao Island, and then next is Church of the Immaculate Conception. Next, ang kanila namang natural attractions. Meron silang 4 na natural attractions. Homonon Island, ayan, sikat yan. Kantigan Island, Calikoan Island, and then last is Borongan Tolorente Close Canopy Forest. Ayan. Ayan. Ang next naman natin is Food and Delicacies in Eastern Samar. Meron silang 4 na sikat na food delicacies. Una natin dyan is sasima. Ang sasima naman ay gawa sa wheat flour at binalot ito sa candy wrapper. Mahihalan tulad ito sa atin sa pulburon. The next naman is binangol. Binangol. Meron din silang sariling version ng binangol. Pero parehas lang sila ng procedure. Gawa din ito sa taro, gabi. Binabalot din ito sa dahon ng saging. And then tambis-tambis. Ang tambis-tambis ay gawa sa coconut at binalutan ito ng mga sukal. And last is moron. Ang soman moron naman ay gawa sa mani, sa white rice, at saka sa tsokolate. The next one is Leyte. The capital of Leyte is Tacloban. Ang land area ng buong Leyte is 651,505 hectares. Leyte has 3 cities, 40 towns, and municipalities. Leyte has 4 major industries. Ito yung agricultural, fishing, industrial and mining. Merong 4 na festival na sineselebrate ang mga taga Leyte. Una, Alicaraw Festival. Ginugunita ito tuwing December 31. Pangalawa, ang Pintados Kasadyaan Festival. Ginaganap ito tuwing June 29 at ginagawa ito upang bigyan ng pagpupugay ang kanilang Senyor Santo Niño. Pangatlo, Lubi Lubi Festival. Ginaganap ito tuwing June 15 upang ma-emphasize yung masaganang ani ng mga coconut trees sa kanilang lugar. Sanggutan Festival. Nagawa ito tuwing May 18 upang gunitain o alalahanin kung paano gawin ang mga coconut wine. And punta naman tayo sa historical and cultural heritage of Leyte. Meron silang Leyte Provincial Capital, MacArthur Memorial Park. Ayan, dyan. Si MacArthur yung nagsabi ng I shall return at dyan siya muling nagbalik. At kabilang din ang Santo Niño Shrine at Palo Metropolitan Cathedral sa historical and cultural heritage ng Leyte. Natural attractions in Leyte. Meron silang 4 na natural attractions, which is Maagnaw National Park, Kalanggaman Islet, Lake Panaw, and Cuatro Islas. And then built attraction naman in Leyte, ito, San Juanico Bridge. Ito yung longest bridge in the Philippines. Dito rin, alam ko po, dito din sinuting yung kay Dante Barona po ba yun, yung tumalon sa San Juanico Bridge. Kaya sigat na sigat yung San Juanico Bridge. And then ito, yung kanina nga, sabi ko nga po sa introduction, yung Yolanda Ground Zero.
yung nasalanta ng bagyo, dito sila. Yan. Next. And meron pa silang isa, yung built attraction sa Leyte is Madonna of Japan. Narito ang sikat at masarap na foods and delicacies ng Leyte. Una, suman sa latik. Ito ay gawa sa malagkit at natural na suman at nilagyan ito ng latek sa ibabaw. The next one is binangol. Meron din silang sariling gawa ng binangol. At yan, binangol. Katulad ng mga nauna, yan, ganyan din yung proseso ng paggagawa sa kanya. And then, raskas. Isa itong uri ng cookies na gawa sa harina, butter, eggs, and anise. And next is moron. Moron, katulad lang din ng moron ito sa Eastern Samar. Gawa ito sa white rice, peanut, chocolate. And last delicacies is bukayo. Bukayo, isa itong uri ng panghimagas o dessert. At dahil mayaman ang kanilang lugar sa mga buko, nagawa nilang bukayo. And then, talon na tayo sa Northern Samar. The capital of Northern Samar is Catarman. 369,293 hectares yung land area ng Northern Samar. And 24 towns and no cities yung Northern Samar. Ang festival in Northern Samar naman po, isa lamang yung festival sa Northern Samar, which is Bangkaton Festival. Nire-represent ito yung kanilang bilang mayaman sa yamang tubig, at ito yung kanilang main source ng pangkabuhayan. Ginaganap ito tuwing August 20. Northern Samar has 4 major industries. Ito yung agriculture, fishing, livestock, and mining. Historical and cultural heritage in Northern Samar. Kapul Church, number 1. And then number 2, Faro de Kapul. And last, Palapag Church. Natural attractions in Northern Samar. Biri Rock Formation, Divinubo Island, Hamorawo Spring. And then last, yung kanilang built attractions is University of Eastern Philippines. And the next, pangalawa na sa huli ang ito, Southern Leyte. Ang capital po ng Southern Leyte is Maasin. Meron itong lawak na 179,861 hectares, 1 city, and 18 towns and municipalities. At ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa Southern Leyte ay ang mayaman nilang turismo, pangingisda, at ang agriculture. Festivals in Southern Leyte naman, meron silang 5 festivals in Southern Leyte. Number 1 is Ahonay Festival. Ginaganap ito tuwing August 10. Pagkamugna Festival, ginaganap din ito tuwing July 1. Pabulon Festival, ginaganap din ito tuwing August 10. Karumata Festival, April 5 to April 6. Manhaon Festival, September 2. Historical and cultural heritage in Southern Leyte. Number 1 is Balanghay Masuwa, Maasin Cathedral. And then, yung kanila namang natural attractions in Southern Leyte,
Sogod Bay Dive Sites, Limasawa Island, San Pedro and San Pablo Beaches, Ilahan Point. Foods and delicacies naman po ng Southern Leyte. Meron po silang 4 na pinagmamalaki sa kanilang lugar. Ito po yung una, Tres Marias. Yan po yung itsura ng Tres Marias. Kahawig niya po yung moron ng Leyte. At yung pangalawa po is Banagan. Yan po yung pangalawa, Banagan. Lobster po siya. Tawag po sa lugar nila is Banagan. And yung pangatlo po is Crispy Ampaw. Yan po yung itsura ng Crispy Ampaw. Sa atin po may kahawig po siyang pagkain, yung busa po. And last po is yung Bocarillo. Bocarillo po, gawa din po siya sa buko. Parang bukayo din po siya. And talon na po na tayo ng Samar. Capital of Samar is Catbalogan City. Ang land area po ng Samar is 604,808 hectares. Meron itong 2 cities and 24 towns and municipalities. Madagdag ko lang po na mayroong major industries yung Samar. At ito yung agriculture, fishing, commerce, and livestock. Festivals in Samar. Ang una po dyan is Alimango Festival. Ginaganap ito tuwing July 25. And then, kaya nila ginugunita ito para ma-promote yung kanilang lugar na mayaman sa Alimango. And Mayo Festival, ginaganap naman ito tuwing May 10. Isa itong pasasalamat sa kanilang patron. And then next is Manargarat Festival. Ginaganap naman ito tuwing August 24. Ito naman upang ma-honor o mabigyan ng pugay ang kanilang patron. Next is Historical and Cultural Heritage in Samar naman po. Calibayog Cathedral, Basay Church, Samar Archaeological Museum and Research Center. And meron din silang mga natural attractions in Samar like Sohoton Caves and Bridge Park, Langon Kabingob Caves, and Marabot Rock Formation, Bangon Bugtong Falls. And yung kanila namang pong mga built attractions, yung Ulot Torpedo Boat Extreme Ride, and Sacred Heart Statue. Ito ang mga pagkain pinagmamalaki ng Samar. Una, Badoyanga Pasayan. Ito ay mahihalin tulad sa crispy tempura o ito ay kahawig ng ukoy sa atin. Gawa din ito sa hipon. At ang pangalawa ay Kariaso. Ito ay tinatawag na butter cookies sa Samar. Pero sa atin, mahihalin tulad ito sa Araro. Pangatlo, Binangol. Meron din silang Binangol. Binangol. Ayan, katulad lang ng sa mga naunang lugar, meron din silang Binangol. At pang-apat, Tamalos. Tamalos. Tinatawag itong the reincarnation of Mexican food. At ito yung tamales. Yung pang-lima is Pili Delicacies. Ito naman, Pili Delicacies. Ito, lahat ng pagkain gawa sa pili. At yung pang-anim, Pinato. Pinato is ang tawag sa kanila pero pagdating sa atin, peanut brittle na ang tawag natin dito. Pastillas de leche ang tawag dito sa Samar. At ito ay candy na gawa sa gatas. At ang ginagamit na gatas nito ay gatas ng baka. Kaya nabibigyan ito ng ibang lasa ang pastillas na ginagawa nila. Sa access naman po, pag may budget ka at kaya mong mag-avail ng plane at mas gusto mo ng komportableng biyahe papuntang Eastern Visayas, meron tayong Daniel C. Romualdez o mas kilalang Tacloban Airport. Meron din Calbayong Airport, Catarman Airport, and Ormoc Airport. Then kapag gusto nyo naman po ng by ship, meron po tayong Ormoc and Tacloban Port, Borongan Port, Catbalogan, and Calbayong Fort.
Maasin Port and Naval Port. And again, I am Lay Francis Pangilinan, your reporter. Thank you for watching.